Violent thunderstorms umiiral pa rin sa hilagang kanluran ng extreme Northern Luzon, bagamat may mga pagkulog at pakidlat na umiiral sa ilang bahagi sa Southern Luzon o sa most west sections ng bansa. Magdudulot lamang ito ng ilang mga kalat-kalat na pag-ulan, di gaya sa Metro Manila na mananatiling hot humid ang panahon. At binabantayan Coriolis dito sa may bandang silangan na malayo pa sa Guam ay itinaas na bilang 92W. Pero gaya na ating analysis ng mga nakarang linggo, tsansa na ito'y lumapit sa teritoryo o domain ng bansa na natiling maliit. Saan ba ang maaaring puntahan o tutumbukin ng invest na ito? Alamin. Patuloy na aftershock sa bahagi pa rin ng Jose Aban Santos ng Davao Occidental at General Santos na nanatiling nadadagdagan pa rin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, June 12, 2026. Ang oras sa ating Boss Mike may umaga ay alas 11:21 na ng umaga. Okay, holiday ngayong araw ng June 12 mga folks dahil sineselebrate natin ang araw ng kasarinlan ng bansa. Pero lumalabas ngayon ay magulo ang ating politika. So parang wala pa rin tayong independence nito. At makikita po na dahil sa meron tayong holiday, may mga inaasahan tayo na may mga walang pasok ngayon sa iba't ibang bahagi ng sangay ng gobyerno at sa mga klase ng ibang mga paaralan, except na lang siguro sa mga ibang colleges. So since non-working holiday naman ngayon, inaasahan natin walang pasok yung mga ibang mga eskwelahan, probably. Ganon din sa may mabang mga trabaho since importante pong holiday ngayong Independence Day na June 12. So inaasahan na naman natin ang mga kaliwat ka ng mga rally na naman o protesta dyan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at ilang karatig bansa. Ingat na lamang dahil dito sa Metro Manila at ilang bahagi pa rin ng Central Luzon hanggang bandang Bicol Region ay magiging maaraw at mainit pa rin ang ating panahon mga puksa. So magdala po tayo ng tubig dahil matindi po ang magiging alinsangan natin despite na sa bandang hapon ay nagkakaroon tayo ng mga isolated na maulap na yung papurin at mga localized thunderstorms. At makikita natin dito sa dashboard na meron tayong aktibong lightning strikes na may 65 lightning strikes daw. Pero kung titingnan natin in real time within 2 hours, mapa-inner o mapa-outer man yan sa kalupaan ng bansa, umaabot na po sa 1,504 ang ating lightning strikes. At sa outer naman ay umaabot ng 1,765. At mapapansin natin, dito yan sa bandang kaluran ng extreme Northern Luzon na kung saan may umiiral pa rin tayong habagat dyan. At kung makikita nyo po, bahagyang may distansya ang habagat sa kalupaan ng Luzon, kaya hindi sa lahat ng area ng Luzon ay ramdam ang epekto ng habagat. Bagamat nagkakaroon tayo ng maulap na papurin at mga localized thunderstorms, kabilang na dito nga po sa may bandang Palawan at ilang bahagi po ng silangan ng Northern Luzon at Southern Luzon area. So mapapansin naman natin mga folks sa ating NOAA AVN satellite imagery, mapapansin natin ang mga kaulapan nito sa baba ng Aurora. Nagkaroon din ng mga matinding pag-ulan dyan kagabi at dyan sa bahagi nga po ng Southern Luzon, kabilang nga po ang Mimaropa at west portion ng Visayas, especially dyan sa baba ng Negros Region, Panay Island at sa Mindanao naman ang ilang bahagi nga po ng Zamboanga Peninsula. Well, magpapatuloy po yan dahil magre-reaccumulating naman po, kaya lang hindi pa rin sinuswerte ang Metro Manila na naaabutan ng trap na ito. Bagamat kagabi nagkaroon tayo ng sunod-sunod na lightning strikes, umabot sa pinakamalapit na 4 kilometers kagabi. At kahapon, pinakamalapit ay 4 kilometers sa amin sa Caloocan. Diyan yan, sa may bandang Quezon City at nakitang-kita ko po yung pagkulog at pagkilat at yung flashing ng kidlat natatanaw ko dito sa amin. So, tama lamang na ang pinakamalapit ay 4 kilometers ang lapit. At makikita natin sa ating lightning detector ng aking aparato sa Caloocan, patuloy pa rin ang aktibong violent thunderstorms. At mapapansin natin sa pinaka-bearing niyan, makikita nyo po dito kung i-click nyo yan,
sa pinaka lightning maps. Ito po yung aking real-time lightning data na pumapasok sa kanila. Makikita ang bearing ay matindi ang lightning strikes. Ayun, 20 o more than 20% ang dami ng active lightning strikes, yung ratio niya. So mapapansin nyo po ay north at northeast ang bearing ng lightning strikes, at patuloy po na makikita niyo po dito na very active ang lightning strikes. Lumalabas na counts per hour na very active o yung detected strokes dito sa amin sa Caloocan, at least mga within 100 lightning strikes counts per hour ang detected. Ayan, ito yung most of detected na lightning strikes, and then yung mean ng lahat ng station. So sa amin sa Caloocan, at least mga mahigit 100 lightning strikes per hour ang nadetect sa amin sa Caloocan. So malinaw lamang po dito na tuloy-tuloy po yung ating triangulation. At mapapansin natin yung pinaka-triangulation po, usually dito yan sa hilagang kanluran ng Extreme Northern Luzon. Makikita po ang triangulation ng aming mga detector. Yan, nagta-triangulate at laging naka-pinpoint yan dito sa may bandang Taiwan. Ayan, makikita nyo po dito ay mahigit sa 600 yung pinaka-circular ng mga detection at pinaka-lively na thunderstorms at mga ilang pagkulog at pagkidlat. So makikita nyo po ang patuloy na triangulation dyan. Bagamat ang mga aapektuhan dyan sa may bandang Southern Taiwan at bandang Batanes Group of Islands, pero mapapansin natin dito sa kalupaan ng Luzon, halos hindi masyado tayo naaapektuhan. At pinakita ko nga po sa inyo mga folks, medyo malayo o medyo dumistansya kasi yung ating hanging habagat sa kanluran. Kaya medyo malayo yung range ng distansya na inaabutan tayo ng pag-ulan kasama na ang Metro Manila. Pero nakataas po ang thunderstorm advisory dito sa NCR according sa data feed Pag-asa. So 11:16 AM po ito. Nakataas ang bahagi kasama na ang Karatig Metro Manila o Karatig kapitbahay ng Metro Manila, ang Bataan, yan, Cavite, Batangas, Quezon Province hanggang Laguna at Zambales na po yan. Kasama na siyempre ang buong Metro Manila yan. So sa Bataan, Laguna, mula sa Zambales ay kasama na ang San Pablo, siyempre sa Laguna yan, Kalawan, Narcalan, Rizal, Alaminos, hanggang dyan na yan sa Los Baños, Laguna at Mahayhay po, Calamba at Magdalena. Sa Nueva Ecija naman ay Bungabon, Rizal, General Memento, Natividad, Laur, Palayan, Gabaldon hanggang Karanglan na raw po yan. Within 2 hours ng effectivity ng thunderstorms, pero mapapansin naman natin hindi gaano katindi ang pagkulog at pagkilat dito sa Central Luzon pababa. Pero may mga latest lightning strikes tayo sa may bandang South Luzon. Well, may mga mauulap tayong himpapawin ngayon dyan at nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So, persisting po yan within 2 hours. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy pa rin tayo. So, patuloy pa rin na medyo hazy sa Caloocan sa amin. Kitang-kita naman sa live CCTV despite na gloomy, pero hot, humid ang panahon sa amin. Well, meron na naman tayong bagong tropical weather disturbance detected na nakataas. So, didiscuss po natin maya yan since nasa outside pa naman ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan. Medyo inayos natin yung ating El Nino La Nina gauge. Medyo nag-update kasi yung high charts, kaya nabago o nagulo yung ating gauge. So, temporary, medyo minimize muna natin dahil medyo may mga bug error pa yung update kay high charts. Ewan ko sa kanila bakit binago na naman nila yung kanilang JS o JavaScript, kaya nagkagulo-gulo tuloy yung ating gauge sa ating PIMO weather website. Sa ngayon medyo naayos natin, pero tinanggal muna natin yung mga ibang detalye kasi medyo baggy pa. Yan. Sa labas sa presyo na initala na kay weather station kaninang 4:47 AM, pinakamababa na ang 27.8 degrees Celsius. Pero kahapon mainit at maalinsangan kami kahapon, pero ang highest air temperature sa amin kahapon pumalo sa 34.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:54 PM. Meaning napakataas ang aming heat index kahapon, very obvious naman po, at 53.7 degrees Celsius ang grabing init sa amin sa Caloocan. Yan. So, nangunguna pa rin yung recorded na umabot sa pinakamataas na heat index sa amin, pumalo yan ng 56.5 degrees Celsius last May 26 po. Yan yung pinakamataas na heat index na recorded sa amin sa Caloocan. Kung titingnan naman natin sa ating almanac, ang ating init factor, well, as of 10:41 AM, yung aming instrumentation reading po ito, hindi ito yung calculated. Kung gusto nyo po makita ang calculated, again, punta po tayo sa ating weather and forecast and advisories dito po sa ating heat index.
At dito pala sa graphs and records, sa ating station all-time records, yan, makikita nyo po yung calculated heat index natin. Kiklik nyo po yung heat index. Dito nyo po makikita ang calculated heat index natin. So, kahapon, nasa 44.5 degrees Celsius ang calculated o computed heat index na po natin para sa mas official na calculated heat index. So, 44.5 degrees Celsius po ang init pandama namin kahapon. Yun po. Pero instrumentation reading nga po namin kahapon, pumalo talaga sa 53, mahigit 53 degrees Celsius yung aming instrumentation reading. So at least alam nyo na po yung differences. At ngayon, as of 11 o'clock o 11:13 ay 49 o halos 50 degrees Celsius na kaagad ang aming init pandama sa amin sa Caloocan base sa mismong weather station ko sa Caloocan. Sa forecast ay 46 degrees Celsius daw ang forecast ayon sa ECMWF na heat danger pa rin ang ating heat index niyan. So sa maghapon, papalo daw sa pinakamataas na 47 degrees Celsius ngayong tanghali, 12 o'clock hanggang 1 o'clock daw na ngayong hapon. Since wala nga init factor si Pag-asa, diretso agad tayo sa ating automatic weather station heat index monitoring system. Care of Pag-asa po ito nationwide para sa gustong makita po yung computed na heat index na officially galing mismo sa mga aparato ni Pag-asa. Pero hindi ito computed ito yung direct mismo sa aparato nila, sa weather station nila. So hindi po yan computed pero at least meron tayong idea sa inaasahang mataas na heat index. Sa ngayon, ang pinaka-highest heat index as of 11 o'clock, ang bandang Dayat Camarines Norte pa rin na may 49 degrees Celsius. Pangalawa lang ang bandang Juban, Sorsogon. So mapapansin nyo po, bandang silangan ng Pilipinas ang medyo mas mataas na po yung temperatura o yung alinsangan po dahil sa epekto na po ng drought. Kasi yun nga po, nagpalit na po yung klima natin. Pagpasok po ng June, nagiging tag-ulan na ang most of western sections ng Pilipinas. Pero bandang silangan ay yun naman ang medyo nagiging tagtuyot naman. So kita-kita po ang Dayat Camarines Norte ang nangunguna sa napakamainit na temperatura ngayong araw. As of 11 o'clock AM po yan. Ayon sa automatic weather station po yan. May mga ibang weather station pa rin na hindi gumagana, tulad ng Romblon, mukhang sira po yan. Pakiayos na lang po, pakiayos na lamang po sana sa mga maintenance ninyo kay Pag-asa. Pero sa ating PH Extreme, sin past 24 hours ang ngunguna ang Tugigaraw sa pinakamainit na temperatura, pumalo ng 37.1 degrees Celsius, ang highest air temperature natin dyan sa Tugigaraw. So despite na nagkakaroon sila ng maulap na paporin sa maghapon, nanatiling grabe ang kanilang init dyan sa Tugigaraw, umalo ng 37.1 degrees Celsius. Sa Baguio City, bahagyang tumaas din ng konti ang lowest temperature nila na naging 18.6 degrees Celsius ang lowest air temperature. So mapapansin natin, mainit pa rin talaga despite na tag-ulan na tayo. Gaya natin sinasabi, hindi pa kasi totally kompleto na habagat season na po tayo. Mga third week pa po talaga yan under summer solstice. Doon pa lang natin madedeklara na talagang taghabagat season na talaga o tag-ulan. Yan. Sa Iloilo naman, ang Rojas City na may 22 mm total rainfall at sa Calayan, Cagayan naman ay may 44.4 km per hour na average maximum sustained wind. Kung titingnan naman natin sa amin sa Caloocan, kung sisilipin natin, at least nasa 1 hour average kami na 9.1 km per hour. Ibig sabihin lamang natiling mababa o mababa ang aming air average kahapon at hanggang ngayong araw po sa amin sa Caloocan. Anyways, meron tayong unsettled na space weather status ng ating geomagnetic field. So, kamustahin muna natin bago ang lahat ng mga weather forecasting. As of 4:40 AM ng madaling araw, nakataas po sa threshold ng synoptic period na meron tayong G1 minor NOAA scale na geomagnetic field. Although minor po yan, at least may idea tayo, at least hanggang unsettled, yung primary forward 60 degrees geomagnetic latitude yan. So, mas apektado lang sa ngayon dito ang mga nasa North Pole at South Pole. Hindi masyado dito sa may bandang Tropical of Cancer or bandang dito sa Equatorial Zone. Hindi masyado abot. So, wala tayong masyadong mararamdaman dito. Although, yung mga satellites natin, maaaring maapektuhan yan dahil sila yung unang direktang tanatamaan kahit man lang minor na geomagnetic field. Sa maghapon, ayon kay NOAA, hanggang G1 geomagnetic storm lamang ang inaasahan natin at sa loob ng 3 araw daw hanggang posibleng umabot sa G2 geomagnetic storm at 5.67
ang aabutin o lakas sa geomagnetic field. So medyo mataas yan, nagmo-moderate po starting bukas po yan June 13 hanggang June 14 daw. So when merong may coronal hole effects daw kasi between June 12, may anticipated daw na coronal hole dyan. So maaaring magkaroon tayo ng moderate at geomagnetic storming hanggang bukas ng June 13 dahil merong tayong high-speed stream daw ng arrival na disturbances ng coronal mass ejection mula sa haring araw. Yan, since between June 9 to June 11 po. Most likely hanggang minor po ito to possible moderate po na dahil sa CME. So mababa ang ating solar radiation at ang radio blackout at least 45% chance, under minor to moderate ang chance sa nito between June 12 yan to June 14. Well, may coronal hole ba? Well, medyo meron, pero masyadong mataas po yung coordinates base sa SOHO EIT 284. Kita po yung coronal hole. Medyo nakatingala ng konti, so hindi likely na direkta sa Earth. Pero mararamdaman pa rin natin na nagkakaroon tayo ng mabilis na stream ng solar wind. Ayan, pumapalo pa rin ng at least mga 528.3 km a second o halos 2 million kilometers per hour po yan. Napakalakas po niyan. So ang sunspot number natin, bagamat maliit dahil walang masyadong malalaking cluster ng sunspots, although may nakatutok sa Earth, dalawa po ito, AR4465, 4464 na medyo malaki-laki ng koonti. Yan, halos laki lang ng Earth natin yung coronal hole na yun, so medyo delikado pa rin mga folks. Sa forecast ng Nowcast KP Index, halos magiging moderate tayo, at least unsettled to active, probably, yung mararamdaman natin. Wala tayong masyadong solar X-ray events. So, medyo kalmado naman. Active C lamang yung category. So, wala tayong magiging problema even sa solar photon. So, mula sa photon flux, wala tayong masyadong active of geomagnetic activity. At least more likely hanggang active po ito. Base natin dito sa recorded natin. Walang masyadong distortion sa ating magnetosphere o magnetometer o magnetosphere natin. Hindi kagaya kahapon na distorted masyado. At ganon din sa ating cycle, mababa naman, although medyo may problema sa epekto ng update ng high charts, kaya medyo nagluluko yung chart, pero kompleto pa rin naman yung data, at least kahit papaano mga folks. At kung titingnan natin sa ionospheric total electron content, mas apektado lamang dito ang most likely ang Mid-Pacific. Medyo minimal lang naman ito o minor, so walang gaanong magiging problema sa atin sa Eastern o Mid-Pacific po. Apektado lamang ng auroral activity ang North Pole and South Pole. Ayan, kitang-kita naman po natin sa pinaka-latest. Ang Antarctica lamang at least medyo moderate na 50% o more to 60% yung kanilang probability of auroral activity. So, dyan lamang siguro medyo ramdam yung epekto nito sa mga satellites. Pero wag tayong pakampante, at least may idea tayo. At sa ating radial velocity, mapapansin nyo po, between June 12 to 14, medyo nagpropagate po dahil medyo may rumerekta sa Earth. Although sinuswerte tayo, medyo patingala yung kanyang trajectory, pero ramdam pa rin natin yung ilang impact niyan kaya umaabot sa more than 700 o 750 km a second yung impact niyan sa Earth, kahit na medyo lihis ng konti. So dahil medyo lihis, hindi masyado tayo maapektuhan ng D-region absorption. Pero yung ating high frequency condition, yung radio frequencies, apektado between 40 to 80 meters lang ang maaapektuhan. So balikan tayo sa ating analysis. Ang ating outside humidity at 76% po. Tumaas ito ng 1% since last hour. At ang ating barometric pressure ay nasa 1,010 hectopascals. Mabagal ang pagbaba nito since last hour. Natiling air quality natin, moderate at 54 index. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Umiiral ang ating thermal inversion. So, take note na lamang po sa mga medyo may hika, medyo moderate pang ating air quality, at sa ating high tide and low tide status, medyo pababa pa lamang yung sea level po. Pero again delikado po pumalaot at dyan sa bandang Hilagang Kanluran at silangan pa natin ng Nodo Luzon. At napabalitaan nga po natin nung isang araw ay mayroong isang taga-Ateneo na basketball player na nasawi daw, nalunod daw sa bandang Aurora. Well, hindi po tayo nagkulang sa ating report at paalaala. Lagi nating sinasabi yung mga lugar na yan dahil malakas po yung easterly trade wind nung nakarang araw, nung June 8. Between June 8 po yan to June 10 ay malakas po yung alon dyan. At nataon po mataas yung ating high tide and low tide po dyan. Mataas po, nasa high tide po yung mga oras na yan nung nadisgrasya nga po yung isang basketballista. Well,
Kung meron lang sanang nakakarinig ng ating mga ulat, ay sana naagapan po sana. So under investigation daw yung naganap na yun. Isang sikat daw yun na basketballista ng Ateneo dahil taga Davao City. Naging trainee yan sa Davao City at naging varsity nga na magaling na basketballista. So na-aksidente daw ayon sa mga ibang investigation. Pero nakapagtataka is dapat ang nagiging activity nila dyan ay tungkol sa basketball. So medyo confusing bakit napunta sa swimming. So bahala na po yung ang otoridad mag-imbestiga dyan. Pero nakakawat na nakikiramay tayo dun sa pamilya na nasawi. Sayang, maganda pa naman yung pangarap nung batang yun. Sayang, baka posibleng pumasok pa yan sa PBA, baka kunin yan sa PBA, di ba? Magaling daw yan dahil ilang beses na nagpanalo daw ng team niyan. Yan, so lalo na yung palarong pambansa. So sayang naman. So anyways, ay lagi natin pinapalahanahanan, mataas po yung ating sea level dyan, pero ngayon ay medyo pababa siya. At lagi nating sinasabi po yan na tumataas po yung ating sea level dyan, lalo na sa kanluran ng Extremo do Luzon at maging sa may bandang Aurora region dahil malakas po yung daloy ng hangin dulot ng easterly trade wind po dyan. At medyo dry pa. Yung medyo dry, hot air pa yung hangin dyan. So, kumare ay restrain po muna tayong pumalaot dyan sa mga area na yan. Lalo na sa mga maliligo, imagine mo, matangkad na tao pa yun pero nalunod pa. Imagine po, ganun po katindi ang pagiging delikado ng isang dagat, lalo na't malalakas po yung alon po. Wala sa height po yan dahil kapag nadali po tayo ng malakas na alon at napunta tayo sa malalim na lugar, delikado po talaga. Kahit gaano kapakatangkad, wala tayong ligtas kapag masyadong violent ang alon at kasabay pa ng high tide po mga folks. Samantala sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at lulubog po ito mamayang 6:25 PM. At sa ating moonrise and moonset, well, obviously, palubog pa lamang po ito at 12% illumination at 48 degree elevation, palubog pa lamang po ito ha. Magmumoonset pa po ito mamayang hapon 3:24 PM at bukas na ng madaling araw at 3:08 AM naman ito magmo-moonrise. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend na naman, so lumalabas, pangalawang weekend na po natin ng June, ay naasahan po natin na magiging maulap ang ating himpapurin daw at may mga localized thunderstorm po. Kagaya po kahapon, bandang hapon o gabi, inulan kami sa Caloocan. At least pumalo sa 3.0 mm ang naging total rainfall namin. So in 7 days, nakaka 7.2 mm pa lamang po kami. Pero for the whole month of June ay at least nasa 133.8 mm na po yung total rainfall namin. Medyo mahigit na siya. Pero sa average ay mababa pa siya at 162. Yan. Pero yung June to average medyo tumataas-taas na rin kahit papano dahil yung 296 supposedly yung pinaka-June average rainfall namin sa Caloocan. So mukhang malapit na niyang abutin yung average. Depende yan sa sunod-sunod na ulan. So nagkaroon kami at least 3 mm na total rainfall. Medyo tipid pa rin yan mga folks. At ngayong araw ay aasahan natin na ganyan pa rin ang magiging panahon natin sa Metro Manila. Magkakaroon tayo ng 65% to 70% chance ng ulan ngayong maghapon daw. Bukas ang Sabado ay nasa 65% ang chance din ng pag-ulan to 70%. So magiging maulap tayo sa maghapon at asahan ang sunod-sunod na localized thunderstorms pa rin mga folks. Highest sa lowest temperature expected maglalaro between 33 to 35 degrees Celsius. Ang lowest temperature expected ay nasa 27 to 28 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na Saturday imagery. Makikita po natin ang yung combination ng habagat. Medyo dumistansya nga po sa atin. Ang concentration po ng ating habagat ay nandito nga po sa may bandang Thailand, Laos. Ayan. Sila ngayon ang nakakaranas ngayon ng grabing ulan po. And then mula rito sa may bandang Hainan o Hong Kong, patawid ng bandang Taiwan, mapapansin po natin ay embedded siya ng frontal system, biofront dito. Naghalo siya sa pinaka-biofront. So, mapapansin po natin dyan mga folks, ay grabe po ang localized thunderstorms, especially dito sa may bandang malapit nga po sa pagitan ng Extremo do Luzon. Kaya sunod-sunod po ang violent thunderstorms dyan sa paligid ng yan. So patuloy pa rin magiging maulap lalo na sa buong Taiwan at sabi nga po ng mga Pinoy dyan sa Taiwan na nagbablog
ay halos isang linggo na raw mahigit, walang tigil na raw ang pag-ulan sa kanila. Pero ang natutuwa sila dahil halos isang linggo walang tigil ang ulan sa Taiwan, hindi daw sila nilulubog ng baha. So napakaganda ng kanilang flood mitigation system malamang dyan at hindi tinipid ng gobyerno ng Taiwan. Sa liit ng Taiwan, napakaganda ng kanilang flood control system dyan. Dahil sabi nga po ng Pilipino natin dyan na nakatira, ay ilang beses siya na bumabiyahe araw-araw dahil nagtatrabaho siya sa isang manufacturing company daw. Nakita niya na talagang hindi talaga binabaha ang Taiwan kahit walang tigil daw ang pag-ulan ngayon dyan sa Taiwan. So makikita natin ang patuloy na maulap at mga aasahang mga malawakang ulan ang iiral dito nga po sa may bandang Taiwan nga po mga folks. At makikita po natin yung satellite imagery ay mapapansin natin ang heavy rain potential sa area na yan ay kalat-kalat po at very clustered. Pero tuloy-tuloy po, yan o. Maging dyan sa may bandang Taiwan nga po, yan o. Apektado dito ang bandang southern part ng Taiwan, kabilang na nga po ang ilang bahagi sa Tainan, yan, Kaohsiung, yan, at Pingtung, yan, yung paligid na yan, grabe. At halos linggo-linggo ang walang tigil ng ulan sa kanila, yan o. Heavy rain pa o. Yan, umabot pa ng heavy rain. Samantalang sa Pilipinas, sa Northern Luzon, halos sa party cloud dito, musligaw di tayo, katamtaman ng panahon. At makakaroon tayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa hapon. Dahil may manipis pa rin na habagat na dumadaloy dyan, despite na dumistansya ng konti ang habagat. At mula sa may bandang Central Luzon hanggang dyan sa may bandang Tarlac, maulap ang panahon pero katamtaman ito, kabilang na ang Metro Manila at Calabarzon area. Partly, tumusikaw di po tayo, medyo gloomy, so mataas pa rin ang tsansa natin bandang hapon po o gabi na magkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms po. So magdala po tayo ng payong lalo na sa bandang hapon, lalo na sa mga pauwi pa lamang po niyan galing sa mga trabaho sa bandang hapon gabi ha. Ingat po mga folks. Kasabay na magiging maulap din ang panahon sa bahagi nga po ng Camarines Norte na nakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog in the rest ng Quezon Province. Hanggang dito na nga po sa may bandang Mimaropa na magiging maulap tayo. Mga ilang light to moderate and some clusterized heavy rain showers po sa may bandang Coron, Palawan o Culyon hanggang bandang El Nido at magiging light to some moderate and clusterized heavy rain showers din sa may bandang Puerto Princesa hanggang sa dulo na po yan ng Batarasa hanggang Kalayaan, Group of Islands. Bagamat maulap at katamtaman sa Mindoro, isolated na kalat-kalat din na pag-ulan ang iiral ngayong maghapon. Medyo nakataas po kasi percentage dyan at least 60 to 70%. At mula naman sa bandang Bicol region, magiging patuloy pa rin ang inyong maaraw at mailinsang ang panahon despite na gloomy ang paligid natin o partly cloudy sa maghapon. Maulan din ang bahagi ng Panay Island at Negros region. Kitang-kita naman po ang maulap na himpapuri rin ito. At kung i-activate natin ang BOT para makita yung klaro ng sakop ng kaulapan, air mask na lang siguro para makita natin yan. Makapal po yung air mask dyan sa may bandang Panay Island. Ibig sabihin lang makakaranas kayo ng mga kalat-kalat at pag-ulan dyan na may pagkilat at pagkulog. Especially dyan nga po sa may bandang Aklan, yan, Capiz, pababa na yan ng Anii. Yan, mula Antique hanggang Anii na yan. Then siyempre apektado ang Iloilo, yan, patawid ng Guimaras hanggang dyan nga po sa may bandang Timog Kanluran ng Negros region. Especially sa bandang Kabangkalan, Kawayan, Sipalay, pababa na yan ng Bayawan sa Negros Oriental po. Asahan na magiging maulap po sa may bandang Dumaguete, kalat-kalat isolated rain showers and localized thunderstorms, kasama na ang buong area ng Siquijor at ilang parte po ng Cebu area na makakaranas ng maulap ng papuri na may pagkilat at pagkulog sa maghapon. Ganon din ang Bohol at bandang Southern Leyte, although mas maaraw at malinsang hot humid sa may bandang Eastern Visayas area, makakaranas pa rin tayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan o very isolated rain showers and localized thunderstorms, especially dito sa may bandang papasok po ng Tacloban o pagitan po ng Hinabangan or bandang Santa Rita po. Pababa na yun ng bandang Gian Eastern Samar po. Yan. So isolated lamang po tayo dyan dahil mayroong surface trap o medyo may mga ilang tropical waves din na umaabot dyan. Sa bandang Kanluran naman ng Mindanao, well, very obvious maulap ang bandang Zamboanga Peninsula. Asahan ng kalat-kalat na may mga localized thunderstorm po sa maghapon. Kabilang ng Zamboanga City at isla ng Basilan na Tulusulo at Zamboanga Sibugay. At ilang bahagi nga po sa may bandang Negro, Misamis Occidental at Lanao region po.
katamtaman pero parte ito musikaw di ang ilang bahagi ng Northern Mindanao kabilang ng kabilang na po ang Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Camiguin hanggang dyan na yan sa Surigao del Norte sa northeastern po ng Mindanao. The rest ay magiging partly cloudy at maulap ang ating paligid, kabilang na ang bahagi nga po ng Sorsogen. Yan, medyo katamtaman tayo dyan, so medyo hot humid na panahon tayo, kabilang na ang buong Davao region hanggang dyan na po sa may bandang Bislig, eastern part ng Mindanao na po yan. Very isolated lang din ang mga magpagkulog at pagkilat na may kasamang pag-ulan po na mamahihina at katamtamang pag-ulan na hindi naman masyadong umaabot o tumatagal ng mahigit 30 minutes po. So, very less likely po na magiging malawakan na pag-ulan pero very isolated ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkilat at pagkulog. Dito lamang sa may bandang kanluran ng Southern Luzon at Visayas at Mindanao na medyo mataas ang concentration po ng surface trough na nagdadala po ng malawakang pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Well, meron na tayong bago na namang invest na binabantayan, which is tinaas na nga po sa 92W. Kaya nating sinasabi nung nakaraang linggo pa nung nag-report tayo habang palayo itong si dating bagyong Esther. Sinasabi na nga po natin, maaaring may mabubuo tayong bagong invest o tropical wave sa malayong silangan nga po ng bansa. Halos dito yan, sa may bandang Marshall Islands o mas malayo pa o halos mid-Pacific. At ito na nga po yun, lumabas na. Bilang C92W na nga po ito. Although napaka-disorganized pa po ng development, pero ay under na po siya ng low chance of developing tropical cyclone o active na tropical cyclone sa ngayon. Pero at least namataan na siya. Mula dito sa silangan ng Mindanao, estimate 3, ang layo nito ay nasa around 5,490 km east ng bandang Southern Mindanao po. Yung layo niya sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So sobrang layo pa nito sa may bandang Guam at malayo pa rin ito sa may bandang pagitan ng Micronesia. Sa may bandang Marshall Islands pa lamang ito na mamalagi. So, napakaliit pa ang tsansa nito sa ngayon na magiging isang active na bagyo. Pero dahil nga po mas mainit po ang temperatura dyan dahil sa El Nino, ay tumataas nga daw po yung confidence ng forecast na ito na magiging isang ganap na bagyo daw ito. Pero gaya na ating laging sinasabi, tuwing El Nino nga po, usually ang galaw ng bagyo pa ganyan yan. Pa west-northwestward, yan, pa ganyan. And then, pwedeng gumanyan yan, yan. Pwedeng pumasok ng par pero magre-recurve yan pag ganyan. Usually ang magiging galaw ng mga bagyo, usually ganyan. Yan. Kung sobrang daos-dos naman, pwedeng lumapit ng ganyan. Yan. Pwedeng ganyan po. So usually ang galaw ng mga bagyo kapag during El Nino at ilang beses na natin pinaliwanag yan, ganyan po ang magiging madalas na nagiging galaw po ng bagyo. Very rare cases na lamang kung magno-northward ang kilos kaagad nito. Depende yan sa steering environment. At dahil meron nga pong high pressure area dito sa southeast of Japan, may umiiral dito na high pressure area, so most likely ang galaw ng bagyo niyan pa ganyan. Yan. Maaring tumbukin po niyan ang Guam dahil kahapon nga po pinakita na natin sa inyo yung long range forecast ng simulation ng mga iba't ibang weather agencies na nakikita natin tutumbukin talaga ang bandang Guam muna. And then, very less likely itong lalapit sa kalupaan ng Pilipinas. Although, hindi natin i-rule out ang posibilidad na maaari pa rin itong makapasok ng Philippine Area of Responsibility. Kagaya na lamang ng dating bagyong Doming, di ba? At maging ni Esther. So, maaaring gano'n na magiging mangyari. Lalabas, ito na yung magiging ikatlong low pressure area na binabantay natin. Which is, nangyari naman yung forecast natin, di ba? 2 hanggang sa 3. Pag nag-success naman ito, isa dito sa 3 ay maging malakas o mas malakas na bagyo. So far, mukhang hindi naman tumugma sa forecast na magkakaroon tayo ng mas malakas na bagyo sa ngayon. Pero titingnan natin, baka itong si 92W baka ito yung magiging mas malakas. Since itong si Dome nga po, naging malakas na bagyo nga po ito, di ba? Naging typhoon siya. Yun. So, ganon din, baka itong si 92W probably posibleng magiging mas malakas na bagyo din po ito pag nagkataon po. At dahil malayo po panggagalingan nito, ay marami pa pong pagkakataon na iyan ay mas lalakas pa habang nasa karagatan po. So mag-update tayo niyan. Sa ngayon, hindi pa yan magiging banta sa bansa at malayo pa. Probably mga next week pa natin makukonfirm yan kung lalapit nga talaga yan sa boundary ng ating domain. Sa ngayon ay yun pa lamang yung initial wind speed niya. So starting point pa lamang po ng wind speed at 1,009 hectopascals ang kanyang center air pressure.
So wala pang initial movement na forecast ito, pero malinaw lang na magiging kilos ito ay pa northwest o west-northwest ang aasahang galaw niyan. So yan pa lamang yung initial satellite imagery ng floating niya. Medyo mayroon na siyang bahagyang circulation. Ayan, medyo meron na itong Coriolis. Yan, meron na siyang full form circulation ng Coriolis niya, although disorganized, very disorganized pa po yung kanyang sirkulasyon. So kung titingnan natin yung Dvorak, ay halos wala pa tayong nakikitaan na sentro nito ng kanyang pinaka-eyewall man lang, o wala pa. Napakahilaw pa po niya sa ngayon mga folks. So hindi pa natin sa ngayon pwedeng makonclude kung ito ay tuluyang magiging ganap na bagyo sa ngayon. Masyadong maaga para sa ganyang extended forecast. At kung titingnan naman natin yung pinaka-tropical cyclone assessment monitoring kagad para makita natin yung magiging significant forecast kung sakali, dahil kahapon pinakita ko na sa inyo yung initial na magiging development kung sakaling itong C92W nga po yung tinutukoy na mga long range forecast ng mga computer models natin maging ng global spectral model. So kung titingnan natin mga folks sa pinaka-computer simulations ng GFS, mapapansin natin itong C92, kung ito man po C92W ha, baka kasi hindi yan C92W, baka yung kasunod ni 92W. Pero just in case kung ito man ay C92W, mapapansin natin yan between June 13 hanggang June 20. Makikita natin mukhang tutumbok dito sa may bandang Guam po yan. Ayan, mga darating na po na pa-third week yan. Yan, between June, mga siguro between June 15 na siguro yan. Then, kikilos yan pa ilagang kanluran at maaaring tumumbok dito sa may bandang Guam. Kasi nga po, mayroong high pressure area dito sa may bandang southeast of Japan na pipigil sa kanya kumilos pa hilaga. Yan. Yan, tutumbukin yung bandang Guam or Northern Mariana Islands. Yan. Kailan ba to exactly na posibleng tumama sa Guam o Northern Mariana Islands? Mga June 18 o June 19 po. Ayan o. June 18 or June 19. Yan. Either June 18 o June 19 po. Yun. Yan pa lamang yung pinaka-list ng forecast track niya. Kay ECMWF naman sa ngayon, tropical wave ang nakikitaan dito, pero low pressure area na itong may tuturing. Yan. So, hindi pa ganun ka-organize yung forecast, pero malinaw na nagkakaroon na siya ng kanyang development of tropical wave. So, maaaring low pressure area na siya dyan. Yan. Kay ICON naman, kung titingnan, wala pa siyang latest data. So, kay ECMWF pa lamang at GFS. At wala naman sa ating global spectral model, mapapansin natin, medyo may nakikitaan na ring circulation dito. Ayan o, kitang-kita po. Ayan o. So mapapansin po natin, halos patungo din siya sa direction ng Northern Mariana Islands. So most likely pan northwest o west-northwestward ang galaw nito. So very less likely pa ito sa ngayon na papasok ng PAR, pero malinaw na nasa domain na ito ng Pilipinas. So under monitoring na yan, maging kay Pag-asa. So sa ngayon, hindi pa natin niro-rolled out na maaaring makapasok ito ng Philippine Area of Responsibility, pero yung tatama sa kalupaan ay napakalayo o napakaliit ang tsansa pa sa ngayon na ito ay lalapit sa anumang malaking kalupaan ng bansa. Sa mean sea level pressure, malinaw naman dito na aktibong low pressure area na siya bago ito lumapit sa mabandang Northern Mariana Islands, at kitang-kita naman po yung range of high pressure area dito sa southeast ng Japan. Pumipigil sa kanya, kumilos pa hilaga. So, medyo mag-skirting muna siya dito pag ganyan, pakanluran, and then mag-northwestward na naman siya. So, maaring makapasok pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Halos kapareho, kagaya siguro halos kay dating bagyong Doming na nakapasok pa ito ng PAR, then dumire-diretso ito pa Okinawa Islands, di ba? So, ganon. Baka ganyan din na mangyari dito kay 92W. So, sa ngayon, masyado pang maaga. Masyado pang long range ang forecast nito. So, mag-update po tayo siguro nitong darating na weekend hanggang sa darating na Lunes. At malalaman natin kung ito ay magiging isang low pressure area lang ba o hanggang tropical depression lang ba. So, tingnan natin. Baka matupad yung sa tatlong posibleng bagyong mabuo this month. Dalawa dito ay baka malakas nga po talaga na klase ng bagyo. Yan pa lamang po sa ngayon ang ating marireport, at yung tropical cyclone strike probability, wala tayong latest output. Although kahapon ay nireport na natin na
most likely pagwam din ang tumbok nito at walang nakikitaan sa ngayon na banta sa bansa. So hindi pa tayo pwede makapag-conclusive ngayon sa ngayon mga folks. At maging sa Western Pacific Basin natin, wala pa tayong nakikitaan dito sa range mula sa domain ng Pilipinas. Pero malinaw lamang na mayroon nga po talagang mabubuong bagyo this week na darating po na babantayin natin. Malayo-layo, within 120 hour pa to 175 hour period pa ang maaari nating magiging timeline para bantayan itong C92W. So yun lang po ang yun pa lamang po sa ngayon ang pwede nating mai-analyze para dito sa bagong low pressure area natin na binabantayan natin mga folks. Samantala, sa ulat lindol naman agad at tingnan natin yung status so far dito sa amin sa Caloocan. Wala na tayong nadedetect na medyo malakas-lakas na secondary wave mula dyan sa may bandang Mindanao. Although, mismo sa bandang malapit sa paligid po ng Davao Occidental o paligid po ng General Santos, lalo na dyan sa paligid po ng Glan, ay tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks. At ngayong araw mula sa data PDP box nga po, marami na kagad ang clustered earthquake, minor to moderate, yan, yung mga ganyang lindol na naitala dito. Kung susukatin natin kung ilan na po yung cluster ng aftershock sa paligid, nasa total of 105 earthquake na po ito. Yan, ngayong araw lang po yan. Yan, para ngayong araw lamang yan. Yan. Nasa 105 earthquakes na po sa paligid na yan ng Davao Occidental po. So, ang dami na kagad at sunod-sunod pa rin po yung mga pagyayanig na mahihina at katamtamang lindol sa paligid ng Glan. Hanggang dito nga po yan sa bahagi nga po ng Davao Occidental sa paligid ng Jose Abad Santos po. Mag-iingat po ang lahat dahil patuloy pa rin yung mga aftershocks dyan mga folks. Ayan o. At sa ibang panig ng bansa, at least kokonti pa lamang yung mga ibang pagyanig ngayong araw. Yan, meron na naman dito sa mga ng Surigao del Norte, meron kagad 3. Sa may bandang Burias Island, 3 rin. Sa may paligid po ng Batangas, at least mga 5 na may mga mahihina at katamtamang lindol. Ganon din sa Pangasinan, yan, sa baybayin pa ito ng Labrador, oh, Pangasinan. Sa bandang Ilocos Sur naman ay bandang San Esteban. At sa extreme Northern Luzon naman ay bandang Calayan, Cagayan. Although malayo ito sa bandang Dalupiri Island. So, yung pressure points patuloy pa rin ang nag-i-integrate dito sa may bandang Hilagang Kanluran ng Northern Luzon. So, take note po ha. Diyan sa mga area na yan ha, anytime posible tayong magkaroon ng malakas-lakas na pagyanig po mga folks. So far ay ang masyado pang agresibo yung mga pagyanig dito sa may bandang General Santos o bandang Davao Occidental po. So mag-iingat po mga folks. At kung titingnan natin dito, so far ay wala namang magnitude 5 pero meron agad tayong magnitude 4.7 dyan na may lalim na 10 km. Naganap ito kaninang hating gabi, 12:09. At kaninang 12:26 ng madaling araw, dyan din, same island lang sa Balut Island. Parehong may magnitude 4 at isang magnitude 4.7 po. So, nandito yan. Sa area na to, ang medyo sunod-sunod pa rin ang pagyanig. Kung itatagal natin yung fault line, ay malamang patuloy pa rin na gumagalaw yung fault line dito. Yan o, yung dextral na yan. So, karugtong po yan dito. May mga underwater volcanoes kasi dyan, malapit. So, ingat na lamang po at lalo na sa mga taga Sarangani, wala tayong balita sa Sarangani kung meron bang nasawi dyan. Well, hopefully, meron tayong update mula sa mga mainstream media natin, yung mga vlogger po. So, sa ngayon po, yan lamang yung pinaka-latest na lindol na naitala natin sa may bandang Mindanao. Ingat pa rin po ang lahat, mga folks. At mula naman sa ating historical earthquake data, yan, for the month of June, kung ilan na po yung total earthquake natin. So, sa month of June, makikita po natin na meron na tayong total of 1,270. Yan, nasa 1,270 na po yung total earthquakes natin. 1,203 dito is magnitude 2.0 pataas. 52 dito ay magnitude 4.0 pataas, 13 sa magnitude 5 at isang magnitude 6 at isang magnitude 7.0. Lumalabas ito na yung pinakamaraming lindol na naitala ngayong taon since nung January na. Yan, ito na po yung pinakamaraming lindol. Well, very obvious naman dahil nagkaroon nga po tayo ng malakas na lindol dito sa may bandang Mindanao area. Yan, dahil po dyan ay dumami ng husto yung ating total earthquakes this month. So nasa mahigit 1,200 na po
yung total na earthquakes, or katumbas kasama ang magnitude 1.0, nasa 9,547 na po ito. Kung hindi naman kasama ang magnitude 1 ay nasa 6,627 earthquake na po ang total earthquake natin ngayong taon. May positive o minus positive po tayo na 5% error po yan. Kasi sa sobrang dami, minsan namimintis ng ating webpage, mabilang yung pinaka 100% na bilang. Pero at least meron tayong idea at 6,627 over sa 1,270 po. So makukuha nyo naman po yan. Pero at least ito na po yung dami ng lindol natin ngayong taon since January, na nasa total of 6,627 total earthquake. Hindi po kasama ang magnitude 1, pero kung isasama natin yung magnitude 1.0 ay nasa 9,547 earthquakes na po tayo. Nahigitan na niya yung dami ng lindol nung nakaraang 2018 mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, June 12, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, June 12, 2026. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto malaman na hindi natin naisama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan natin ang patuloy pa rin na hot humid na panahon dito sa Metro Manila at ilang karatig sa Metro Manila. Visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.